Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Gusto kong i-share sa inyo itong latest na statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue po ng flood control scandal. Tungkol ito kay Martin Romualdez at saka kay Saldico. So ito po yung patunay, mga kababayan, na yung ating Pangulo consistent sa kanyang mga statement na kung saan dalhin ng ebidensya. Magpa-file ng kaso po ang ating gobyerno through the ICI. Ito po yung statement ng ating Pangulo. Inyong lahat, kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya at kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po sa inyo lahat. So yan po ang statement ng ating Pangulo. Yung mga findings daw, di ba, si Speaker Martin Romualdez, nang imbitahin mga kababayan, dating speaker pala, Martin Romualdez, nang imbitahin ng ICI, mismo siya pumunta doon para mag-cooperate po sa investigasyon. So this time, sabi ng ating Pangulo, sa update po, si Saldico hindi pumunta po pala kasi nasa ibang bansa nga po at ayaw umuwi kasi sabi ng kanyang abogado, may threat sa kanyang buhay. But anyway, kwento nila yon. Dito tayo sa issue kay Martin Romualdez na sabi ng ating Pangulo, lahat ng nakuha na ebidensya ng ICI ipapasa na po mga kababayan sa Ombudsman for the Ombudsman to file a case. Kung sufficient yung mga ebidensya laban kay Saldico at saka kay former Speaker Martin Romualdez, then a case will be filed. Patunay lang po na ang ating administrasyon walang kinikilingan. Kahit kamag-anak, kahit pinsan, mga kababayan, kung may ebidensya, ipafile po yung kaso. And this time, ito yung latest din mula sa Ombudsman as reported by GMA po. Ayan. The Ombudsman will file charges against former Speaker in Leyte 1st District Representative Martin Romualdez in relation with the flood control mess in the next 6 to 9 months daw, sabi po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sabi dito sa report ng GMA, Remulla made the remarks in a forum on the flood control controversy organized by the University of the Philippines College of Law and held at the UP Bonifacio Global City. Remulla added that the Ombudsman are looking at other angles but declined to go into detail. He said the Ombudsman has to go and look at the evidence with the specific violation of the law. So yon mga kababayan, ibig sabihin, walang sasantuhin po ang ating gobyerno. Titingnan ang ebidensya at kung sapat ang ebidensya mga kababayan to file cases against si Speaker Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez, then a case will be filed. Sabi dito as a background ng kwento ng GMA report, earlier this month, Remulla said Romualdez as then Speaker may be liable for gross negligence over the actions of ex-Ako Bicol Party List Representative Saldico, who is facing criminal complaints over an allegedly anomalous 289 million flood control project in Oriental Mindoro. Sabi ni Remulla, Romualdez cannot be blameless over cause alleged acts in the bicameral conference committee that reconciles the Senate and House versions of the proposed national budget. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Ang kaso can be filed.
as stated mga kababayan ni Ombudsman at mismo ng ating Pangulong Bongbong. Pero alam naman po natin, sa batas, ang isang akusado is deemed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Di ba alam naman natin po yan? Kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang pamilya Marcos po, di ba? Gabundok na kaso ng pagnanakaw, ill-gotten wealth, 930 cases po yung final sa kanila. At dumikit na nga po yung yung salitang magnanakaw sa pamilya Marcos, di ba? Until today, tinatawag silang magnanakaw. Pero after 30 years, mga kababayan of litigation, isa-isa na napawalang sala, mga kababayan, yung mga kaso na final laban sa pamilya Marcos, binabasura ng korte. Bakit po? For lack of evidence. Ganun lang po yan. So a person can be accused o pwede siyang kasuhan, mga kababayan, ng kung anong kaso. Pero sa ilalim ng batas, alam naman natin po na ang isang akusado, considered siya as innocent. Inosente pa siya until proven guilty beyond reasonable doubt by a competent court. So hindi nangangahulugan na halimbawa si dating Speaker Martin Romualdez, finailan ng kaso ng Ombudsman or finailan ng kaso sa Ombudsman, guilty na po siya. Hindi nangangahulugang ganon, mga kababayan. Di ba po? So maybe si Martin Romualdez will face cases in the Ombudsman or maybe in the Sandigan Bayan for graft or plunder, depende sa makikita, mga kababayan, na ebidensya. Pero hindi nangangahulugan na guilty na siya. Tama pa, mga kababayan? And I think si Martin Romualdez naman po will face squarely any case filed against him at hindi po iiwas sa trial. Hindi tulad ng mga Duterte na pinipigil po yung trial, tulad ng impeachment case na final ang laban po kay Sara Duterte, na-impeach si Sara ng Congress. Pagdating sa Senado, hindi nangyari yung forthwith trial shall proceed forthwith kasi nga po marami sa mga senador kampi sa mga Duterte. Di ba po? Hindi nangyari yung mga pagyayabang ni Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Yun pala ang gusto, dismissal, at ang nangyari, archive. You see po, parang yung kanyang tatay ganun din. Lahat ng delaying tactics para hindi matuloy yung trial sa ICC, yun ang ginagawa ng kanyang mga abogado. Hindi ganon, mga kababayan, sa tingin natin, ang position po ni dating Speaker Martin Romualdez. So they can file a case. Libre ang pag-file ng kaso. Ang pag-prove beyond reasonable doubt is another story. Tama po, mga kababayan. So sabi dito, mga kababayan, sa report ng GMA, last weekend, co-released a series of videos in alleged that Romualdez and President Marcos Jr. received up to 56 billion in kickbacks from allegedly anomalous flood control projects. He also claimed that Marcos ordered the insertion of 100 billion worth of projects in the 2025 national budget through the Bicameral Conference Committee. Itong kwentong ito, mga kababayan, na-debunk na ni Ping Lacson mismo. Kasi sabi ni Ping Lacson, sinong kapapacilitate? Ang sagot ni ES Persamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Nandito yung listahan ng projects. Nilista rin nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya bibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examine
while you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. Hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically items na nabito. Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City, 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322. Construction of riverbank structure including irrigation system, integration of Longpolo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, Package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi common sense, siya nag-utos, ibibito niya. Correct. Siya nag-utos, i-FLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Just for clarity, the handwritten letter was given to the President yesterday. I think Monday, Mr. President. Yesterday. And At 2 p.m. And thereafter, he asked. There were resignations. He asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. All right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. So, madaling sabi, base sa mga ebidensya po, walang kinalaman talaga yung ating Pangulo sa insertion. May mga naglaro within the BICAM at may mga kasabwat, pati sa Office of the President, yun na nga po, yung pamangkin ni E.S. Bersamin, na nasibak na po, pati si Bersamin nasibak. So hindi kinikonsinti, madaling sabi, ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong mga gawain, corruption in the government. Konsistensya po. Sabi nga natin, kung ang Pangulo mismo involved dito sa flood control scandal, bakit naman siya magpapaimbestiga? Para ano? Para ikulong niya yung sarili niya, tulad ng sinabi ni Sara. Ikulong na niya yung sarili niya. Walang tao na matino ang pag-iisip na ipapahamak yung sarili niya intentionally. Tama ba? So subaybayan po natin itong mga developments, itong latest na pronouncement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Po sa inyong lahat, kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, ako mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya.
At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay pa, so yan muna yung ating short video mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.